Hello, good evening everybody. Good evening or good morning sa lahat na nakikinig ngayon sa akin at nakikita ako dito sa 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 testimony ko. Mga kapatid, i-share ko lang sa inyo bago ako mag-share. Manalangin muna tayo. Salamat o Diyos. Thank you Lord. Hallelujah. Purihin ka. Sambahin ka Lord sa Espiritu at sa katotohanan. Glorify your holy name o Jesus, Lord. Thank you Lord sa gabing ito Panginoon Lord God. Hallelujah. Na binigyan mo po ako ng karapatan Panginoon upang i-share ang iyong banal na salita Panginoon. Lord, ang Mateo 6:34 Panginoon Lord God, na sa gabing ito Panginoon ay buong puso ko pong i-share sa kapwa ko, Panginoon Lord God, hallelujah. Dahil ang testimony, ang verse na ito, Panginoon, ay tugma. Mga kapatid, tugma talaga sa aking buhay. Kaya purihin ang Diyos sa gabing ito. I pray na magustuhan niyo ito mga kapatid. Kasi ang Mateo 6:34, nabasa ko to dahil siguro kalooban ng Lord na mabasa ko to. Kaya sabi nga niya dito sa 34, kaya huwag ninyong ikabahala ang araw ng bukas na inyong harapin pag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ibig sabihin, yung mga problema natin sa araw-araw, sabi ni Lord, sapat na daw yun. Kaya lang, kailangan natin manalig sa Kanya. Kaya bago ako mag-share dito, Lord, I pray na i-share ko ito ng maayos sa mga kapatiran, lalo na sa mga nanonood ngayon sa akin. Purihin ang Diyos sa gabing ito. So, mga kapatid, ang ano ko kasi dito, tinuruan lamang tayo ng Panginoon na huwag tayong mabahala sa araw ng bukas. Lalo na sa pamumuhay natin. Ang pinaka ano dito, ano natin, ang pagpanalangin. Kailangan talaga manalangin tayo palagi. Dahil ako nga minsan nakakalimutan ko ring manalangin, di ba? Pero kung tutuusin natin, talagang napaka-importante ang panalangin sa buhay natin. Kaya niya tayo tinuruan dito, na tinuruan tayo ng Panginoon na huwag tayong mabahala daw sa araw ng bukas. Dahil bakit tayo mabahala? Nandyan ang Panginoon. Ang kulang na lang natin doon, kalabitin natin si Lord. Panginoon, tulungan mo po ako sa araw na to dahil Panginoon, may malaki akong problema, ganito. Kalabitin lang natin siya. O kaya tawagin natin ang pangalan niya. Dahil hindi siya bingi. Kung hindi, ang Panginoon ay palaging nakikinig sa atin. Tayo lang ang nagbingi-bingian mga kapatid. Yan ang totoo. Tayo lang ang nagbingi-bingian, pero si Lord, hindi siya bingi. Purihin ang Lord sa gabing ito. Dahil nga mahal tayo ng Panginoon at hindi niya tayo pinababayaan, lahat ng pangailangan natin nakahanda kung tayo'y manalig sa Kanya. Importante pala yun, mga kapatid, yung manalig tayo sa Panginoon. Dahil hindi niya tayo pababayaan, andyan siya nakahandang tumulong sa atin. Kaya lang, hindi natin maialis minsan sa buhay natin na
Minsan nakakalimutan natin na may Panginoon pala na dapat doon natin i-share ang ating mga problema. Doon tayo tumawag sa Kanya, humingi ng tulong sa Kanya. Nandyan siya at hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya ang mahalaga, ang tiwala lang talaga mga kapatid. Kung wala yung tiwala natin sa Lord, wala lahat din yun. Kahit gaano man tayo ka busy sa araw-araw, masipag tayo sa araw-araw, pag wala si Lord sa buhay natin, useless ang lahat. Kaya, purihin ang Diyos sa gabing ito. Na itong verse na to na Matthew 6:34, bless na bless ako dito. Dahil alam ko na ang Panginoon ay siyang tutulong sa atin at wala na pong iba. Wala na pong iba. Minsan napifeel tayo sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin. Minsan na-discourage tayo na tumawag sa kanila. Dahil takot tayo na baka tanggihan tayo. Pero sa Panginoon, huwag tayong matakot. Dahil ang Panginoon ay tapat sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa verse na ito, Panginoon. Salamat po. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Thank you for the message, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.